Isa pong mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay nagpapatuloy na nag-aaral ng kanyang mga salita. Patuloy po tayong ginagabayan, iniingatan, sinasamahan at pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy po namin kayong nakakasama sa pag-aaral na may temang God's Mission, My Mission. And we've come to the end ng ating pong pag-aaral na ito. Grabe, I hope and pray na na-bless kayo, na-encourage po kayo, na mas lalo pang makilahok sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Na lalo pang magpagamit at ibigay ang lahat ng meron tayo sa paglilingkod sa Kanya sapagkat siya'y tunay na mabuti at nagmamahal ng lubusan sa bawat isa sa atin. Napag-aralan po natin magmula nung umpisa na ang Diyos is a God who's reaching out to us. Siya mismo ay nagnanais na ang lahat ay makakilala sa Kanya at mga ligtas. At nalaman din po natin kung paanong naranasan at naramdaman natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Itong pag-ibig na naranasan natin ay magiging dahilan upang nang sa ganun tayo rin naman ay aktibong mangangaral, aktibong magre-reach out sa mga tao sa ating paligid, sa mga neighbors natin na ating pong diniscuss ng mabuti na ito yung mga needy, ito yung mga powerful, ito yung mga unreached, and every people around us, every tribe, language, nation, lahat tayo ay inaatasan, tayo ay inaasahan na sa pagkaranas natin ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, itong pag-ibig na ito ay maramdaman din ng mga tao sa ating kapaligiran. Nawa po ay na-bless kayo sa mga pag-aaral na ito at tulad po na aking sinabi, this will be the last of our study and I hope and pray na sa aming pong gagawing pag-share sa inyo ng aming mga natutunan, na mga praktikal na mga leksyon, mula po dito ay patuloy pong tayong lahat ay maging mainit ang pananampalataya upang nang sa ganon tayo'y patuloy na makilahok sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may pamagat na The End of God's Mission. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries at ito rin naman ay napapanood sa Hope Channel Philippines. Kamusta po kayo mga ginigilim na mga kaibigan at mga kapatid? I hope and pray na nasa maayos po kayong kalagayan. I hope and pray that you are enjoying the holidays. Nakasama ninyo ang inyong mga pamilya, kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Ito yung panahon na tayo ay makakapag-rest, makakapagpahinga. Well, yung iba, meron pa rin mga trabaho. Yung iba, meron pa rin mga ginagawa. Ganun pa man, ito ay magandang panahon so we can sit down together, look at our lives, reflect paanong naging tapat ang Diyos mula noon at hanggang ngayon. At sa susunod pang mga panahon. Ano po? At sana po ay sa inyong kaabalahan, sa inyong pag-enjoy ng inyong panahon na kasama ng inyong mga relatives, mga mahal sa buhay, sa oras na ito, huwag nawa nating kaligtaan ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po nawa sanang mawawala sa atin ang pag-aaral, pagsaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito ang magbibigay ng direksyon sa ating mga buhay kung paanong tayo ay dapat lumakad sa buhay na ito. Kung paanong tayo ay dapat mamuhay ng sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At kung ito pong unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, inanyayahan po namin kayo to like, to subscribe, to hit the notification bell, to follow our page para nang sa ganun po ma-notify kayo sa mga bawat
pag-aaral na amin pong inihahatid sapagkat hindi lamang po ito, meron po tayong mga pag-aaral na ginagawa sa iba pang mga araw during weekdays and also weekends. At sa lagi naman po naming mga kasama na nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, alam nyo na po, I'm inviting you to share our video. Pakipindot nyo po, yung mga nanonood sa social media, pakipindot nyo po yung share button yan upang nang sa ganon, ma-share po sa timeline ninyo. O kung kayo naman ay nahihiyang matadtad yung timeline ninyo ng mga bagay na mga religious, well, may mga ganun po. Ang pwede nyo pong gawin, i-copy nyo yung link, i-send nyo personally sa mga kaibigan ninyo. Send nyo through message, i-send nyo yung link, i-copy nyo kung saan para nang sa ganon, ma-notify sila at malaman nila na meron tayong ginagawang simpleng pag-aaral na practical, na makikinabang ang bawat isa sa atin. At gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito to say thank you. Maraming salamat po na ang paglilingkod natin po ay nagpapatuloy dahil sa inyo mga kaibigan ko, mga kapatid ko, na patuloy pong nananalangin. Maraming salamat po na sa loob ng mahabang panahon na ating pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos dito po sa social media, nagpatuloy, nag-improve, gumanda, at patuloy pa po nating pinapaganda ang ating mga pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid na nagpe-pray, nag-share ng inyong mga blessings, ng inyong mga resources, upang nang sa ganon, ang gawain pong ito ay mapagpatuloy at lalo pang mapaganda. Maraming salamat rin po sa mga kaibigan at sa mga kapatid na nagbukas ng kanilang mga tahanan upang nang sa ganon ang inyo pong lingkod ay makapunta sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, at hindi po mangyayari ang mga bagay na ito kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos at kung hindi po kayo nagpagamit sa Kanya. Muli po, maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid. It's really a great blessing. It's really, we are truly amazed and we cannot imagine na ang ating pong pag-aaral na ito ay magpapatuloy ng ganitong katagal. At ito po ay nangyayari lamang dahil sa biyaya ng ating Panginoon at dahil po sa mga kaibigan, mga kapatid, mga sumusubaybay na tumatangkilik sa ating programa at nag-share na kanilang blessings to make it all possible. Muli po, maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Salamat po at nawa po ang biyaya at pangmamahal ng ating Panginoong Diyos ang patuloy po ninyong maranasan. At patuloy nyo rin pong isama sa prayers ang inyong lingkod. At ito pong mga nakaraan na sa ating mga pagbabiyahe. Tayo ay napunta sa mga maiinit at malalamig na lugar at ang nangyari po ay tinamaan ng masamang pakiramdam ang inyo pong lingkod. Kung kaya naman yung boses natin ay medyo parang ngongo, talaga pong I'm still trying to recover and hopefully by God's grace ay makarecover po immediately para nang sa ganun po ay maibigay natin yung best natin sa lahat ng ating mga pag-aaral. So muli po, maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Hilingin po natin ang pamamatnubay at paggabay ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng panalangin. Let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po ay narito ngayon, magkakasamang muli na mag-aaral ng inyong mga salita. Purihin po ang inyong pangalan, tunay pong kayo'y dakila, at sa pamagitan po ng pag-aaral na ito, nawa po kami ay lalo pa pong ma-encourage, na lalo pa pong maglingkod at magtapat sa inyo sapagkat kayo'y tunay na tapat at nagmamahal ng lubusan sa amin. O mahal na Diyos, patnubayan niyo po kami. Tulungan niyo kaming maunawaan ang mga salitang aming pag-aaralan. At nawa po mga bagay na ito ay makatulong upang mas lalo namin kayong makilala, mas lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo, at sa paglalim ng aming relasyon sa inyo, ito po ay magresulta sa aming dedication to serve you to the fullest. Lord, salamat po sa isang buong quarter, sinamahan niyo po kami. At sa pagtatapos ng pag-aaral na ito, alam po namin patuloy namin kayong kasama. Hindi po ito katapusan. Ito lamang ang simula ng aming journey sa aming pakikilahok sa inyong gawain. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa po magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo po ay sumusubaybay sa ating pag-aaral na ito.
Isa pong kagalakan na makasama kayo at mapaglingkuran po kayo. At nasan man po kayo ngayon, kayo man ay nasa inyong mga tahanan, kayo ay nasa labas, kayo ay nasa sakyan, nasan man po kayong lugar, at kayo ay naabutan ng pag-aaral na ito, binabati ko po kayong lahat, pagpalain kayong patuloy ng ating Panginoong Diyos, patuloy po kayong gamitin niya sa pagpapalaganap ng kanyang pangalan, at nawa po ay patuloy na tayo ay lumago sa pagkakilala sa Kanya. Muli po ang tema natin all throughout the quarter, God's mission, my mission. At ang ating pong pag-uusapan as to culminate or to end, ito pong ating pag-aaral ay the end of God's mission. Okay? The end of God's mission. Grabe. Yung mga pinag-usapan natin noong nakaraan, grabe yung Esther and Mordecai. Ano po? Talagang ipinakita sa atin that by God's grace, we can be His missionaries in a foreign land, in a different culture. Posible. Tangi lamang sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. And now we will talk about the end of God's mission. At ang sabi sa ating susing talata sa 2 Peter 3:11-12, therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God. Well, ito pong text na ito, ipinapakita at sinasabi na lahat ng mga bagay ay magtatapos. At pagkatapos po, ang sabi pa po doon, we are ought to live a holy conduct or to have a holy conduct or a godly life. And by God's grace, hopefully, Jesus will come soon. And I think, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pag-aaral, this is what we all want, all of us want to happen. Kaya naman patuloy tayong nangangaral, patuloy tayong nagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos kung saan-saan sa pamagitan ng digital platforms, sa mga face-to-face na ating mga pagpunta sa iba't ibang lugar because we want Jesus to come. We want na ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating na at matapos na itong naging resulta ng pagkakasala, ng pagkakamali na nangyari sa pamagitan ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. At ganoon din, of course, sa ating pagkakasala. Kaya nga po, ang sabi po dito sa atin, yung aklat po ng Revelation, yung pagpag-aaralan natin yung aklat ng Revelation. In reality, it's talking about a God who's reaching out to us. A God who wants us to be saved. A God na ang concern ay tayo ay magkaroon ng isang malalim na relasyon sa Kanya. Sabi po dito, Revelation is a missionary book focused on a missionary God who is calling us to be a missionary church. Our calling to proclaim present truth to the world will exist right up until everyone has made the choice for or against God. Pero ang gusto nating i-point dito, ang aklat ng Revelation is in reality speaking of what kind of God He is, and He's a God who wants to reach out to us. He's a God who wants everyone to be saved, and He's calling us to be part of this movement. Kaya nga po, God's mission, my mission. At grabe mga kapatid, pag-uusapan natin ito ng mabuti at nawa po ay mabless kayo sa ibabagi po namin na simpleng paraan ng pag-summarize ng ating leksyon. Meron lamang po tayong 3 points as usual. At nawa po ay maging madaling paraan ito para maunawaan at ma-share ninyo sa mga kaibigan ninyo at mga kapatid ninyo. At kung meron naman kayong iba pang mapupulot, praise the Lord. But I'm inviting you to study the Word of God, to look at the Scriptures, and by God's grace, hopefully, you will arrive in the same points, or same conclusion that truly God is a loving, gracious, almighty God. So, ang first letter C po na gusto nating bigyang pansin, as we talk about the end of God's mission, let's talk about the center. Okay? Let's talk about the center. Kasi bakit? Minention natin yung aklat ng Revelation, which is a missionary book. Where did we get the idea that this is focused on a missionary God? Just in the beginning, o doon pa lang po sa beginning ng salita ng ating Panginoong Diyos, sa aklat ng Apokalipsis, aklat ng Revelation, we can already see that this is pointing us to God. Tingnan niyo po sa verse 4, ang sabi, well, kung titingnan pa nga po natin,
kung babasahin pa natin yung 1 to 3, talagang, well, John is introducing himself, and then pinapakita niya doon na itong revelation na ito did not come from himself, but it came from Jesus. Na ang gusto ay may mensaheng iparating sa bawat churches o sa lahat sa atin. Ang sabi sa verse 4, tingnan niyo po. John to the 7 churches that are in Asia, grace to you and peace from him who is, and who was, and who is to come. Talking about God. And from the 7 spirits who are before his throne. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. So as you can see, sa Revelation 1, 4 to 5, it is already pointing us to God. Yung center, yung pinakaminsay as we talk about the end of God's mission, and particularly discussing the book of Revelation just from the start, just in the beginning, ipinapakita sa atin ng manunulat that in reality, this is a book that wants us to feel and see that we have a God who loves us and who cares for us. Kaya nga po, minention niya doon yung God the Father. We can also see some allusion about the Spirit and also about Jesus Christ who's a faithful witness. At tayo daw po ay mahal niya at ang gusto niya, tayo ay makalaya mula po doon sa ating mga pagkakasala. So mapapansin niyo po na as we talk about the end of God's mission and we look at the book of Revelation, which is talking about the end, okay, the end times, we want to be centered in Christ. And I hope and pray, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating mga pag-aaral dito, ito'y nakatulong para mapag-aralan at makita natin na ang salita ng Diyos is in reality pointing us to Jesus Christ. It's in reality pointing us to God who loves us and who cares for us. Kaya nga po, lagi nating sinasabi sa pagbabasa ng Biblia, if we will not learn and if we will not have a deep and growing relationship with Jesus Christ, then it's all useless. Mawawalang kwenta ang lahat ng mga bagay kung wala ang ating Panginoon Kristo. Kasi it's possible to study the Bible, it's possible to know about all the details of the Scripture, and yet miss who God is. Kaya nga po kahit sa ating mga pagsamba, posible, kaya nga si Jesus Christ nagsabi din, yung kanilang mga mouth ay puro papuri, puro scriptures ang lumalabas, pero ang puso nila ay malayo sa akin. So posible mga kaibigan, mga kapatid. Kaya naman, we are once again reminded, as we talk about the end of God's mission, it's all about Christ. From the beginning to the end, it's all about Christ. The Lord, the writers, the authors of the Bible wants us to go back to Jesus Christ. Gusto niyang tayo ay makakilala sa Kanya because at the end of the day, He is the only one who can free us from our sins because of His sacrifice on the cross. At hindi lang yun, mga kaibigan, mga kapatid. As we are centered in Christ, mapapansin nyo po na yung sinabi natin kanina na ang Revelation, it's a book that is focused on a missionary God, and He's calling us to be a missionary church. Kung mapapansin nyo po sa verse 6, ang sabi sa verse 6, and made us a kingdom, priest to His God and Father, to Him be the glory and dominion forever and ever. Amen. Ang sabi po dyan, tayo daw po ay ginawang kanyang kaharian at mga pari. Sa pamagitan niya. Kaya nga po ang ganda mga kaibigan, mga kapatid, because dito makikita naman natin yung concept ng discipleship. As we are centered in Christ, it results to discipleship. Nagkakaroon ng pagbabago at nagiging tayong maiging mga disciple ng ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po ang sabi dito sa ating leksyon. The focus of God's mission is not simply to drag perishing people to safety. God's salvation offers a new and honorable status because God's image is restored in us. The redeemed become royalty, kings, because we are blood related to the King of the universe through Jesus' shed blood. Now, as royal family members,
We join the mission of the royal family in the salvation of other human beings. This makes us priests. Christ had constituted His church a kingdom, and its individual members, priests. To be member of the kingdom is to be a priest. Kaya nga po, we have this slogan, every believer is a minister. At yung priest, we know, sa Old Testament, when we talk about yung priests, they are serving. And so each one of us, as we are considered priests, as members of God's kingdom, we are to serve the people around us. But again, it begins by knowing God. It begins with knowing who God is. By centering our lives to Jesus. And when we center our lives to Jesus Christ, discipleship happens. Nangyayari ang discipleship, nagbabago mga kaibigan, mga kapatid. Tayo ay nahihiwalay doon sa mga dating mga practices. And we are changed from glory to glory. And we are priests, we are called to serve the people around us. Grabe mga kaibigan, mga kapatid. I'm truly amazed that even in the book of Revelation, this concept is very clear. That successful discipleship should always be centered in Christ. Kasi bakit po mga kaibigan, mga kapatid? Pag ang isang mananampalataya na in love kay Kristo, ito mga kapatid, hindi perfect. We are imperfect human beings. Tayo ay may mga pagkakamali. At may mga tao sa paligid natin, even ang mga pastors, even po ako, may mga pagkakamali. Hindi tayo perfect in many ways. Ano po? Pero as a person is centered in Christ, he always or she always looks at Jesus Christ. Hindi pinapahintulutan na yung mga bagay sa paligid ang makahadlang upang nang sa ganun ang kanyang pananampalataya ay maapektuhan. Well, in reality, bilang mananampalataya, totoo, maapektuhan tayo. Di ba? Pag may mga kaibigan, may mga tao sa paligid natin, and even in the church, na mga tao na gumagawa ng mga mali sa atin, nakakasakit sa atin, mga naninira sa atin, may mga pagkakampi-kampihan, alam mo yun, nangyayari yan sa church, mga kaibigan, mga kapatid. Nagkakaroon ng pagkakampi-kampihan, nagkakaroon minsan ng mga bias ng mga desisyon, at sa aking karanasan, posible pang magkaroon ng mga pagka-racist, yung mga racism na mga pangyayari. Posible mangyari ito, mga kaibigan, mga kapatid. But as we are centered in Jesus Christ, yes, we will be affected. We will be punched by the enemy. But we are never knocked out. Because we are focused sa ating Panginoon sa Kristo. We are centered in Christ. At ito, para sa akin mga kaibigan, mga kapatid, is very important na maunawaan natin. Na yes, tayong mga tao, nagkakasalan, nagkakamali, magkakasakitan tayo. Sa church, posible mangyari yan, mga kaibigan, mga kapatid. At ako po sa aking paglilingkod na pansin ko. Posible, mga kapatid. Ito po, now that I am in my 14 years of service sa church, kasama mula nung ako ay graduate. Grabe, mga kaibigan, mga kapatid. Posibleng ako ay makasakit ng damdamin even with all the good intentions that I have. Alam mo yun, yung ang intention mo ay mapabuti, makatulong, pero ang ending posible pa rin makasakit. Kasi bakit tayo human beings? We are not perfect in our ways. At alam nyo, sabi pa nga si Jesus Christ nga, nung nandito siya sa lupa, His intentions are all pure, it's all love, but people were angry at Him. Posible rin mangyari sa church. Pero pag tayo'y nakasentro sa ating Panginoon Kristo, hindi tayo nagpo-focus doon sa mga samahan ng damdamin. Hindi tayo nagpapadala doon sa mga sabi-sabi. Kasi bakit? Alam nyo, pag minsan na nangyayari sa church, may mga bulong-bulungan dito, bulong-bulungan doon, at hindi lang sa church, sa paligid natin, may mga bulong-bulungan, at mapapansin nyo po, yung mga karanasan ng mga mananampalataya sa kanilang pangangaral, hindi lamang sa loob ng iglesia, sila ay pinersecute. Kaya nga si Pablo, grabe ang sabi niya, sa init, sa lamig, sa kagutuman, sa kabusugan, sa walang tulugan o may tulugan, kahit saan man ako mapunta, tuloy-tuloy lang ako naglilingkod. Kasi bakit? He did not allow those negative experiences to hinder him. Bakit mga kaibigan, mga kapatid? Because he is centered in Jesus Christ. When we are centered in Christ,
Yes, ulitin ko po, maaapektuhan tayo, tao tayo. Masasaktan tayo. Maiinis tayo. Pero by God's grace, the Holy Spirit reminds us that you are here for Jesus. We are here for the Lord. Kaya si Pablo tuloy-tuloy eh. At ang mga disipulo, kahit anong mangyari sa kanila, tuloy-tuloy silang naglilingkod kasi they know they are serving God. They are centered in Christ. And that's why this is a good reflection. Mga kaibigan, mga kapatid, as we end this lesson, as we end this year, are we centered in Jesus Christ? Baka mamaya, ang sentro natin ay ang ating mga sarili pa rin. Kaya konting masaktan tayo, konting magtampo tayo, ayaw na nating magsamba, ayaw na nating magpatuloy sa paglilingkod, ayaw na nating magtuloy sa gawain ng ating Panginoon kasi bakit nakasentro pa rin sa ating mga sarili? O baka naman nakasentro sa mga bagay na meron sa paligid lamang natin. Ang point ko mga kapatid, we will not intentionally hurt one another. We will not. That's unacceptable. Pero kahit na hindi natin intention na saktan ng isa't isa, nangyayari mga kaibigan, mga kapatid. Kasi we are all imperfect human beings. Pero pag nakasentro tayo sa ating Panginoon, natututo tayong magpatawad. Natututo tayong magmahal. Natututo tayong umunawa. Natututo tayo na itong mga nangyayari sa ating paligid ay pinapahintulot ng Panginoon dahil meron siyang leksyon na itinuturo sa bawat isa sa atin. At kung i-relate natin sa gawain ng ating Panginoon, may mga pagsubok na mangyayari sa ating paglilingkod. Ito, baka po may sumusubaybay ngayon. Naglingkod kayo, hindi pa natuwa yung tao sa paligid ninyo. Nangyari ba sa inyo yan? Yung intention ninyo maganda. O ito, halimbawa, walang kakanta sa church. Ikaw na yung kumanta. Alam mo namang hindi ka ganun ka-gifted, pero gusto mo lang maglingkod. At pagkatapos mong kumanta, nasabihan ka pa, next time, huwag ka na lang kumanta ha, kasi nasisira yung focus ng church. Nangyari ba sa inyo yan, mga kaibigan, mga kapatid? May mga narinig akong mga ganyang karanasan. O yung minsan, nagpiano ka. Walang ibang mag-music, walang ibang tutugtog sa church. Ikaw yung medyo may napakalit na, alam mo, tumugtog ka. At sa halip na matuwa yung church, ang nangyari, namak ka pa, sabihin pa sa'yo. Yung pagtugtog mo, isa lang ang tunog. Ang point, ginawa na nga ng tao yung the best niya. Nasabihan pa. O, di ba? Nangyayari mga kaibigan, mga kapatid. Sa paglilingkod, kaya minsan, ang paglilingkod tuloy hindi nagpapatuloy. But if we are centered in Jesus Christ, tuloy-tuloy tayo maglilingkod. Yes, masasaktan tayo, magkakaroon ng konting pain sa ating mga puso, tatampo tayo ng kaunti, pero hindi tayo mananatiling nagtatampo kasi alam natin, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Amen! Mga kaibigan, mga kapatid, I hope and pray, this will be our commitment. We center our lives to Jesus Christ, and as we center our lives to Jesus Christ, we grow in our discipleship journey. We grow as a disciple of Christ, at habang tayo naglilingkod sa Kanya, ang focus na natin nasa Kanya. Masaktan man tayo, may mga tao mang mga hindi matuwa sa atin, o ma-persecute man tayo, lalo na pag pumasok na kayo dun sa mga, alam nyo, ang pinag-uusapan pa lang natin dito, yung kapwa mo Kristiyano Sa church, di ba, nangyayari yan, mga kapatid? Nangyayari sa church na nagkakasakitan, nagkakasamaan ng loob. How much more pag lumabas ka at nangaral ka sa ibang lugar na hindi mo kapareho ng paniniwala, posible ka pang patayin. Posible pa tayong gawan ng masama. Because our belief is totally different from them. But if we are centered in Christ, we will do it. We will say, yes, Lord, I will go. Kaya grabe mga kapatid, as we talk about the end of God's mission, we are once again reminded to center our lives in Jesus Christ. At ang nangyari pa po dito, pagdating sa verse 7, tingnan nyo po, behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even those who pierce him, and all tribes of the earth will wail on account of him, even so, amen. Ang sabi po dito, sa ating binasa sa verse ng Revelation 1:7, it talks about the urgency of God's mission, that Jesus is coming again. And because Jesus is coming again, we want as many as possible to have that choice.
To have that decision, meron silang option to choose God or not. Dahil naranasan natin ang pag-ibig natin, Panginoong Diyos, gusto natin sila rin naman magkaroon ng option na piliin ang ating Panginoong Heso Kristo. Mga kaibigan, mga kapatid, but again, it begins with our relationship with Jesus as we center our lives in Jesus Christ. Kaya po, mga kapatid, I'm inviting you ngayon pong oras na ito, ngayong panahon ito, let's try to reflect. Nakasentro ba ang aking puso sa ating Panginoong Heso Kristo? Or masyado pa rin akong concerned about what I feel only, what I want to happen, o baka masyado pa rin ako nakafocus sa mga gusto kong makuha because of my services, yung attention, yung fame, yung benefits. Mga kapatid, if this is what the Lord is revealing to us, let's pray. Let's go down on our knees and ask the Lord, Lord, please help me to center my life to you. Help me, Lord, na kayo po ang maging pearl of great price. Kayo pong pinaka-greatest treasure na magkakaroon ako dito sa buhay na ito. Amen? Okay, number 1, as we talk about the end of God's mission, we are reminded of the center. The center is always about Christ. Center is always about God. Now, let's go to the second letter C. Of course, there is also the controversy. Controversy. Bakit po controversy? Kasi alam niyo naman, mga kaibigan, mga kapatid, from the very beginning, there's this great controversy between God and Satan. At ang nangyari po, we are called to proclaim the message of salvation, the gospel, to all the world because of this great controversy. Kasi bakit po? Ang sabi sa Revelation 14:6-7, Then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on earth, to every nation and tribe and language and people. And he said with a loud voice, Fear God and give glory to him, because the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea, and the springs of water. Ang sabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, yung gospel, which is, of course, the gospel talks about Jesus, talks about God, the character of God, the love of God. At yan, grabe sa buong Bible, sa book of Revelation, kitang-kita yan na ipine-present that Jesus loves us, He cares for us, He died for us. At ang sabi dito, ang call is to worship Him. Kasi bakit? Today, napakarami sa sanlibutan na pine-present ng kaaway that we can worship aside from God. O di ba? Ngayon ano nangyari? Yung materialism, individualism at marami pang mga bagay-bagay ay nakakahadlang sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos na focus more on what we feel. Ayaw na nating sumamba, ayaw na nating mag-worship, o minsan naman ang wino-worship na natin yung trabaho natin, mas mahalaga na sa ating Panginoon. Wino-worship na natin yung ating mga sariling kagustuhan, yung mga gadgets na meron tayo, mga resources that we are able to invest or to get. Okay? Again, there's nothing wrong with having those things. Pero nangyari po, nagiging mas mahalaga siya kesa sa ating Panginoong Diyos. And that's why, as the book of Revelation is focusing on centering us to God, He's calling us na tayong mga nakaranas ng biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, na He's calling us to also join Him in His mission to proclaim the gospel and call people to worship God. Kasi bakit, mga kapatid? It's in worshiping God we will find true happiness. Mapapansin ninyo, sa mundong ito, mapapasaya ka pansamandali. 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 Ano ba yun? Pansamandala. Sandali. Sandali lang. Pasasahin ka ng mga bagay na sa libutan ito. But later on, you will realize na itong mga bagay na ito, it's temporary. Grabe ngayon, ang bilis ng technology. Ito mga kapatid, I speak for gadgets kasi bakit po? Bilang nagsiserve as director for Center for Digital Evangelism, yung mga gadgets that we have, we try to get the latest, yung office po, talagang sinusubukan na kunin yung mga latest para nang sa ganun, makasabay tayo sa mga pag-i-edit, makasabay tayo sa mga pagkuha ng mga magagandang camera at doon po yan sa Adventist World Radio, no? We try to do that, mga kaibigan, mga kapatid.
Pero ano po nangyayari? Ay, after ilang taon lamang, may lalabas na ulit na latest na mas advanced kaysa dun sa meron. Dati, it will take 3 to 5 years bago maglalabas. Ngayon, almost every year or sometimes even 10 months. Ano? At alam nyo mga kapatid, we are just so blessed na we are given the opportunity, no? Mahawakan itong mga mga maaayos at mga latest na mga gadget. Pero napapansin ko, totoo nga. Ano? Totoo nga. Kasi bakit? Itong mga ito, lumilipas eh. Nawawala. Minsan nga sabi ko, how I wish na sa ministry natin sa 3 points, magkaroon tayo ng ganyang mga sarili. Kasi po, hindi natin ginagamit yung pang-office dito po sa ating personal ministry. Kasi ito ay kung ano po yung mga meron tayo, this is what we're trying to use. But I'm blessed na dun po sa office, meron ako, nahahawakan ko yung mga latest na mga kagamitan. Ano po? Pero ang point mga kapatid, ang ending after 1 year, ang baba na ng value, bibilin mo ng napakalaking halaga pagkatapos after 1 year, ang baba na. Kaya lumilipas mga kaibigan mga kapatid. And so, if we put our attention and worship on those things, yung affection and attention on those things, mapapansin po ninyo, mawawala rin. Mawawala. Face out din. Kaya nga po mga kaibigan, mga kapatid, ang ending, we need to go back to Christ, to center in Christ. And this is what the enemy is doing. He's trying to get our attention para nang sa ganun mapunta ang attention natin sa mga bagay na hindi makalangit, mga bagay na ilalayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Yan ang ginagawa ng kaaway. And that's why we need to be very mindful of this great controversy. And we need to always seek and ask for the power of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit in our lives. Ang sabi po sa ating leksyon, the world needs to be warned about what is coming upon it. Every person will be forced to make a choice either for life or for death. Especially in the last days. Pag binasa niyo po ang buong Revelation, there will come a time that you will be forced to do something. But you always have the choice to be with the Lord or not with the Lord. Kaya po sa pagpapatuloy, ang sabi pa dito, but in this time of the end, there is a growing polarization, and no longer will freedom of conscience be respected. People will be presented to align themselves with Satan's party. It is urgent that the gospel be proclaimed and the serious news about Satan's strategies be exposed. And that is exactly what the 3 angels' messages and our mission are all about. Kaya mga kapatid, as we center our lives in Jesus Christ, we become priests, ministers. Every believer is a minister. And then, we join God in His mission in exposing the truth, in presenting the truth. Okay? We present the truth, and then people will have a knowledge of the great controversy which is happening. Okay po? Well, tandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, if you look at the Bible carefully, ang sabi po sa Revelation chapters 12, okay? Yung prophetic text, si Satan ay defeated na. He knows that he's defeated, but what he's trying to do, he's trying to get as many as he can na maisasama niya doon sa kaparusahan na apoy na inihahanda ng Panginoon para sa dyablo. He knows he's defeated. And so that's why it's very urgent that we proclaim the 3 angels' message, to proclaim the gospel, and to call people, to remind people to worship God, to center our lives to Jesus Christ. And as we are doing this, we are also reminded that we need to continue to grow in grace, to grow in Christ. Kaya naman pala, yung call ng ating Panginoon sa mga disciples sa Matthew 28:19-20 ay ganito, go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Ang sabi mga kaibigan, mga kapatid, go therefore, make disciples,
Sa ibang translation, as you go, make disciples. Saan man tayo pumunta, kayo man ay nasa online world, you're using social media platforms, mga kaibigan, mga kapatid, why not use it for the glory of God? Minsan na nangyari po yung ating mga online platforms, ginagamit lang natin for our self-consumption. Para lang mapasaya tayo, ma-feel good tayo. But we can use those online platforms to declare and to make disciples for Jesus Christ. At ang sabi pa, of all nations. Kasi bakit? The message of God's love, God's mercy, is very important for people to know so that they will have a choice to make. Especially pag dumating yung panahon na they will be forced to align themselves sa kagustuhan lamang ng kaaway, hindi sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. It will come in the last days. And we are in the last days. We don't know when, but as we are centering our lives in Christ, the Holy Spirit will show us, the Holy Spirit will remind us, the Holy Spirit will show us, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, but this is what we are called to do. To go and make disciples. To make disciples wherever we go to all the people. Kaya nga po yung mga leksyon natin ng mga nakaraan. Yung mga unreached, mga needy, powerful, kahit sino pa yan, mga kapatid, we are called to preach and share the message of salvation, and that includes our digital platforms. And yan po ang ginagawa namin. Yan po ang ginagawa na inyong lingkod. To create this strong awareness, especially for our young people, to use their influence online para ma-reach out ang mga tao sa ating paligid. Para ma-reach out yung mga friends natin online. Para ma-reach out yung mga tao sa ating kapaligiran. And so mga kapatid, we have the controversy. Huwag nating alisin yung idea o yung katotohanan that the controversy, yung great controversy between Satan and Jesus is there. And Satan is trying his best to deceive us, ilayo tayo sa ating Panginoong Diyos. And that's why we are called to preach the word. We are called to preach the gospel. We are called we are also reminded to always look at Jesus Christ and invite people to worship Jesus. Worship God. Kasi po, ang kaaway ay napakatuso. Gagamitin niya ang lahat upang nang sa ganon tayo mawala sa ating Panginoon. At tulad po ng aking binanggit kanina, as we center our lives to Jesus Christ, as we make disciples, as we make disciples, ito mga kapatid, this is a long discussion, Hindi lang ito about baptizing, na after baptizing, iwan mo na. Dapat niya, tuturuan mo pa. Yun yung process ng discipleship making. Ito po ang mangyayari, mga kaibigan, mga kapatid. When we are growing as a disciple of Jesus Christ, this is going to be our experience. Come on, samahan niyo po ako, basahin natin ha. Ito ang magiging karanasan natin na sa controversy nangyayaring ito, it's possible na magkaroon ng mga true disciples ang ating Panginoon Jesucristo. Ito po ang sabi, disciples of Jesus are pure, remaining loyal to Him as a pure bride would be her betrothed. They follow Jesus as He leads them by the still small voice of the Holy Spirit. This includes leading us into missionary work for others. There is no deception in these disciples. They are not led astray by debilitating doubt, false teachings, or immorality. And they do not feel morally superior to others. They recognize that they are imperfect, requiring God's cleansing grace and mercy. Understanding this, they are also open to receiving correction and instruction from other believers. Success in mission results in making this type of disciple. Ayan mga kaibigan, mga kapatid. Yung mga disciples, kaya po as we are called to disciple, we are called to call them to worship Jesus, na isentro rin nila ang kanilang buhay sa ating Panginoon Jesucristo. At ang ganda na sinabi dito, we are not perfect. Nagkakamali tayo. Pero mapapansin mo yung isang taong tunay na disipulo ng ating Panginoong Diyos, na pag nako-correct, humble to receive correction.
Nangyari po pag minsan. Because we think we know it all already. Tapos na siguro minsan meron tayong, alam yun, ito po, I'm speaking from my experience na yung feeling ko noon na dahil dati akong nagde-defend ng faith, ng ganito, ganyan, then I cannot receive instructions anymore. Which is wrong. Those who are truly growing in grace and as a disciple of Jesus, pag may correction, may rebuke, they look at the scriptures, they study it, and when they are wrong, they humble themselves. They are not proud. They don't feel morally superior. Hindi yung feeling nila porket sila yung naroon na una o sila yung leader, mamaliitin nila yung ibang tao. Walang ganun, mga kaibigan, mga kapatid. But of course, we are all growing in our journey. Mapapansin nyo, mga kapatid, ang mga tunay na disipulo ng ating Panginoong Diyos, yes, they are imperfect. May pagkakamali, may pagkakasala, but you see them grow in Christ. Na marunong silang humingi ng tawad. Marunong silang magpakumbaba. Marunong silang tumanggap. At nakikita rin natin yung paglago nila sa ating Panginoon Jesucristo each and every day. And ito daw po, mga kaibigan, kapatid, is success in mission if we have this kind of disciples. Kasi bakit, mga kaibigan, mga kapatid? Ito yung mga taong magdi-decide to go with Jesus wherever the Lord calls them. And so again, bear in mind that there's a controversy. We are called to proclaim the gospel so that people will be discipled in Christ. And if they are transformed and if they are true disciples of Jesus, this will be their experience. They are not perfect. They commit mistakes. But they learn, they grow, they change. The Holy Spirit works in them. And we can see it, how they deal with the people around them. At yung huling letter C natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang linagay ko po dito, is the completion. The completion of God's mission, kaya nga po ang title natin, The End of God's Mission, is in Revelation 21:3-4. At honestly, kung babasahin niyo po Revelation 21 and 22, nandun na, mga kaibigan, mga kapatid, that those who have made the decision to accept Jesus Christ, hindi sila natakot sa persecution, nanatili silang nagtatapat sa ating Panginoon Jesucristo, at sa pagtatapat nila sa ating Panginoon Jesucristo, ang nangyari po, when Jesus comes for the second time, there are those who are expecting His return, and they are those who died in Christ, believing the truth. At ang sabi po dito sa Revelation 21:3-4, and I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them as their God. Grabe! He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be no mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Ang sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, dun muna sa verse 4 lang, ang sabi, wala nang pag-iyak, wala nang kamatayan, wala nang pagkalungkot, wala nang iiyak, wala nang mga sakit, wala na yung mga masasamang nararanasan at nararamdaman natin dito sa buhay na ito. Wala nang sakit, wala nang mga sakit-sakit sa tuhod, sakit-sakit sa balakang, sakit-sakit sa paa, wala nang mga allergies, wala na lahat ito, mga kapatid. Ito daw po, mga kapatid. Pero, this is not the main point. Kasi minsan napofocus tayo sa benefits. Yung benefits na wala na yung mga problema, wala na yung mga sakit, which is good to hear. Which is what we really want. Pero that is not just the reason why we want the end or we want Jesus to come. Ang sabi po dito, God Himself will be with them as their God. I hope that that's the reason. Because we want Jesus, we want God. We want to be with Him. And because we are with Him, the automatic result is that there will be no more tears and pain and death. There shall be no more mourning and crying. And that is simply the result of being with God.
Yes, dito sa lupang ito, mararamdaman pa rin natin yan. Pero ang kaibahan ng nasa ating Panginoon habang nandito tayo sa lupang ito, may pag-asa tayong lagi. May mapanghahawakan tayong lagi. Pero darating panahon, it will come to an end. We will be with the Lord forever, and all these negative things, it will end. The completion of God's mission. Ang sabi po sa ating lesson sa pagtatapos, what a paradise the new earth will be. Death and sin will be gone. Satan and wickedness destroyed. We will meet our loving Savior and reunite with loved ones, and the new earth will be populated with representatives from every ethnicity and language. That's the completion of God's mission. Mga kaibigan, mga kapatid, na tayo, mga mananampalataya, patuloy na makilahok sa gawain ng ating Panginoon. Patuloy ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos, ipangaral at iparanas ang pagmamahal na naranasan natin sa Kanya, so that when He comes for the second time, maraming mga tao ang naroon, not because of what we have done, but simply because we have allowed ourselves to be used by the Lord. Because it's Him. It's Him. It's all because of God. It's never because of us. Matatapos ang lahat ng controversy, the mission will be complete. Maliligtas ang mga nanampalataya at pinili ang ating Panginoon Kristo. We will be with the Lord forever. At lahat ng mga problema, pasakit at naranasan nating di maganda, matatapos na po, mga kaibigan, mga kapatid. I hope and pray that we are encouraged to join God in His mission. I hope that you and I will continue to experience the love of Jesus. Para nang sa ganun, sama-sama po tayong makikilahok sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, kapatid, sa oras na ito, I want to make this appeal. Kung ikaw nanonood ngayon and you realize that your life is not fully centered in Christ, why not make that commitment now? Sabihin mo sa Panginoon, after hearing the message, I want to center my life to you. Lord, tanggalin niyo po anumang bagay na maaring makahadlang upang kayo ang maging sentro. Tanggalin niyo po yung mga bagay na pumipigil para nang sa ganon, Lord, may isentro ko kayo sa aking buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, let's make this commitment to the Lord. Jesus is coming soon. And He is asking you and me to continue to join Him in His mission. Kung ito po ang inyong commitment, kung ito po ang inyong nais, samahan niyo po ako and I will be praying for you. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa amin, paalalang aming natanggap. Lord, as we look at the book of Revelation, as we study the end of your mission, salamat, Panginoon, that we are reminded that this is all because of you. That we need to center our lives po sa inyo. O mahal na Diyos, humihingi kami ng kapatawaran. Maaring may mga bagay sa buhay na ito na mas ginawa naming sentro kaysa sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa pagtatapos ng aming leksyong ito, sa pagtatapos ng taong ito. Tulungan kami, mahal na Diyos, may sentro namin ang aming buhay sa inyo. Anumang bagay na humahadlang sa amin, O mahal na Diyos, please, tanggalin niyo po. Tulungan niyo kaming mahalin kayo ng lubos-lubusan, katulad ng pagmamahal ninyong ginagawa sa bawat isa sa amin. Salamat po. Nawa po ang aming contemplation and meditation each and every day is about your cross, about the cross of Christ, who died because of His great love for us, because of your great love for us. O mahal na Diyos, maraming salamat po sapagkat nais niyo kami na maligtas at nais niyo kaming mabago at kami
ay makilahok sa inyong gawain at sa paglahok namin sa inyong gawain, mas lalo po namin kayong makikilala pa at malalo kaming makapagtitiwala sa inyo. Purihin po kayo, mahal na Diyos, at sino man po na mga kasama namin ngayon na may mga pagsubok, may mga problema sa buhay. Samahan niyo po kami, patnubayan niyo kami, pagalingin niyo kami, mahal na Diyos. At kung kami naman ay hindi gumaling, mahal na Diyos, tulungan niyo kaming magtiwala that you know what is best and we are assured of our salvation in you, and so we have nothing to worry. Maraming salamat, mahal na Diyos. Purihin po ang inyong pangalan sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo sa isang buong quarter na pag-aaral about God's mission, my mission, at sa susunod, mga kaibigan, mga kapatid, praise the Lord! We are starting a new lesson. At ang pag-uusapan po natin sa susunod na leksyon ay may kinalaman walang iba, kundi sa aklat ng mga awit. Psalm. At nawa po ay samahan nyo rin po kaming patuloy pa sa mga pag-aaral na ito at sama-sama tayong lumagong patuloy sa pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Muli po, purihin ang Panginoon at maraming salamat sa inyong pong ginawang pagsama at maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating gawain ito at nawa po'y patuloy kayong pagpalain, ingatan at gabayan ng ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na mga pag-aaral at nawa po patuloy ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang maranasan natin ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin ang ating Panginoong Diyos. God bless you all.